malaking timbang dito yung family first. Baka siguro sa rate of 1 to 10, siguro pare, baka mga 6, number 6 to 7, mangingibabaw yung desisyon ng pamilya nila. Kasi kung sinabi niya na may pamilya, kasi pare ako noon, lagi ko sinasabi sa mga bata noon na pag ikaw, estudyante ka pa, student athlete ka, hindi ka pa makakabuhay ng pamilya. Kasi ang allowance ng player, eksakto lang pambili ng toothpaste, pang mang-inasal, pantawid. Pantawid. Once in a while, pang Starbucks, pero hindi ang kamong pang tulong sa matrikula ng ganito, pansweldo sa ganito, sa ganyan, pambili ng kuryente, pare, hindi kaya. Kung maga sa puno, lagi ko sinasabi, hindi ka pa pwedeng mamunga kung katatanim pa lang sa'yo. Kailangan tapusin mo muna yung pag-aaral mo, tapusin mo yung paglalaro mo, saka mo makatulong. Kasi hindi talaga pauubra as a player. Kaya nape-pressure ko minsan ng bata dahil pinipilit nila mag-deliver right away na hindi pa nila kaya. Kaya kung minsan pare, nauuwi sa hindi maganda ang player, pressure sa paglalaro dahil sa ganong nape-pressure din sa magulang. So ngayon, kung since dumating ito sa bata, itong ganitong offer, malamang kukunin niya. Well, maganda din itong international play kasi marami na rin nagsabi na major chances are ang mga small guys, 1 to 3 position, bentahe, advantage sa international play dahil siyempre guards, yung ability, yung utak, yung style of play, one-on-one, skills-wise lang mga Pinoy. Pagdating sa big guys, pare, nandun yung element ng mga import, yung mga 7-footer, na galing-galing sa iba-ibang bansa, medyo patay tayo sa pagdating sa height, heft, strength, size. Ang daming challenges sa big guys sa abroad, kaya chances are hirap ang malalaki. Pero since guardia siya, like parang mga mala RJ Abarientos, Ray Parks, yung mga ganon, mga Matthew Wright, yung mga Ravena Brothers, medyo hindi ko sinasabing madali sa kanya, pero baka mag-abandon, baka magaang lang ang transition niya sa adjustment. Kasi sa akin, ang sinasabi ko, kahit sabihin mong tapusin niya yung UAAP niya, tapusin niya yung whatever liga, pagdating mo sa Japan, Korea, or Taiwan, you will still have to make adjustments. Hindi naman, siyempre, iba ang kultura, iba ang kakampi, hindi yung style ng coach. There's still an adjustment factor. Hindi mawawala ang adjustment factor kahit saan ka magpunta eh. So, ang nagkakatalo talaga is yung how quick or how fast can you adjust dun sa sitwasyon mo, sa country, sa coach mo, sa playing time na binigay sa'yo, at sa mga kakampi mo. So, I think yun ang more on tinitignan ko dyan. Pero, and lastly, panghuli pare, yung offer. Sa akin, I would suggest sa kanya, kung ganyan yung offer at talagang family ang tinignan niya, kunin niya na. Kasi baka hindi na rin dumating. I mean, baka mamaya, I don't know how many years, kung titignan niya mga 2 years more siya sa UE, 2 years, I don't know kung the offer will still there. Baka mamaya nakakuha na rin ng ibang player or hindi mo na alam. There are so many things that can happen kasi yung offer sa kanya on a 3-year basis, yan na yung future eh. Kung yun nga yung offer na narinig ko sa pare kanina na maganda, para niya tanggihan kung magkano lang bigay sa kanya sa UE, nako, baka malamang kukunin niya yon. So, sa bata, pare, good luck ako dyan. Good luck siya. Kahit na anong niya, pag-aralan niya mabuti, yung judgment, yung decision making niya, very crucial yon.